Praise God. Purihin ang Panginoon. Blessed Sunday, everyone. At welcome po ang bawat isa sa gawain ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating TGIS Facebook Live, okay, sa ating platform or virtual service. Okay, so welcome po ang bawat isa. And nice ko pong welcome natin. Okay, welcome ng bawat isa ang ating Panginoon. Palapakan na po natin ng Diyos. Okay, so bigyan na po natin ng virtual clap ang ating Panginoon. Amen. So ayan, sa araw pong ito mga kapatid ay patuloy nating mararanasan ang mga pagpapala, ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. At sapagkat patuloy po tayong makakapakinig ng kanyang banal na salita. And of course, patuloy natin mararanasan at mapapatunayan na ang Diyos ay siyang patuloy na sa ating kumakalinga, na ang kanyang habag at biyaya sa bawat isa ay napakayaman. Amen. So, purihin po ang Diyos. At mga kapatid, sa mga oras na ito, kuhanin na po natin ang ating Biblia sa ating pagpapasimula ng gawain ito. Okay, patong po natin sa ating bandang ulo, okay, ang ating mga tangang Bible. At sabayan niyo po ako sa isang maikling deklarasyon po na ito. 1, 2, 3. I am a listener, I am a learner, I am a doer. I am a winner, I am a disciple maker, I am anointed, and I am a harvester. In Jesus' name, Amen. Okay, at ilagay po natin sa tapat ng ating puso, okay, ang ating mga Biblia. Tayo pong lahat ay manalangin. Ang manaming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na malikha ng langit at ng lupa, ang Diyos ng aming mga ninonong, si Isaac, si Abraham at si Jacob. Ama, sa mga oras na ito, patuloy ka po naming pinapupurihan, pinasasalamatan, Lord, sa mga pagpapala at patuloy pong pag-iingat sa amin at pagsama sa amin sa araw-araw. Lord, hindi niyo po kami pinagkukulang, kami patuloy na pinalalakas mo, pinagagaling mo, pinoprovide mo ang lahat ng bagay na kailangan po namin, Lord God. Ama, at sa araw po na ito ay hayaan niyo po na kayo po ay patuloy na maitaas ng bawat isa, patuloy na maparangalan sa aming kalagitnaan. At patnubayan kami ng iyong banal na Espiritu, na sa hapong ito, Diyos, sa araw na ito, ay kayo lamang ang patuloy naming maitaas at patuloy na mabigyan ng pinakamataas na pagluwalhati at karangalan. Salamat po, Ama, at sa pangalan ni Jesus, Lord, patuloy po namin itinatalaga sa inyo ang aming mga buhay, ang aming mga oras, Panginoon, sa mga sandaling ito. At hayaan niyo po na maunawaan namin ang iyong mensahe, ang iyong banal na salita na iyong hatid sa pamamagitan po ng iyong lingkod. And Lord God, salamat po ng marami. Hallelujah. Yes, Lord. And we give you back the highest praise, honor, and glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay? So, purihin po ang ating Lord. At muli, sabihin na po natin dyan sa comment section. Okay? Sabihin natin, salamat Panginoon. Okay? So, patuloy nating pasalamatan ng Diyos. Huwag nating kalilimutan po yon, mga kapatid. Sapagkat ang ating Panginoon ay karapat dapat tumanggap ng papuri at pasasalamat. Okay, so ilagay na po natin yan sa comment section. And of course, sapagkat tayo po ay patuloy na tumatanggap ng mga pagpapala at maging sa hapong ito ay tatanggap tayo ng mga pagpapala mula sa Kanya. Okay, at dahil makakapanginig po tayo ng Kanyang banal na salita, ng Kanyang mensahe sa mga oras na ito, sa hapong ito. And we are so blessed. Okay? And grateful, kaya pasalamatan na po natin ating Panginoon. And now, ang ating pamagat ng mensahe ng Panginoon sa hapong ito ay patungkol sa ito po ang message ng Lord, pinamagatan po natin, do not work for food that spoils. Okay? At mula po yan sa text, okay, para mas maunawaan natin, basahin po natin yung text sa John chapter 6 verse 27. Okay, basahin ko na po sa inyo sa Tagalog, mga kapatid. John chapter 6 verse 27. Praise ilan po, mga kapatid.
John chapter 6, verse 27, praise A. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Okay? So, sinabi ng ating Panginoon na talagang huwag tayong masyadong maging abala. Okay? Sa paghahanap ng ating makakain sa araw-araw, just for physical food, just for physical nourishment. Okay? Ang sabi ng Panginoon, higit sa lahat, hanapin po natin. Okay? At magsumikap tayo na hanapin. At patuloy natin itong masusumpungan. Okay? At ang hanapin, ang pagkain na nagbibigay buhay. Okay? Patungo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang pagkaing pisikal, okay, ay nauubos, nasisira. Subalit ang pagkaing spiritual ay hindi nauubos at bagkos ito po ay naghahatid sa atin, okay, ng mga pagpapalang spiritual at tungo sa buhay na walang hanggan. Okay? So, kaya sabi ng Panginoon, masyado kayong abala. Okay? Sa paghahanap ng pagkain, masyado kayong nag-aalala. Okay? At hindi na kayo mapakali, kakaisip. Okay? Punta rito, punta ron. Okay? Trabaho rito, trabaho ron. Subalit hindi nyo na binigyan ng panahon ang Panginoon, ang tunay na nagbibigay ng pagkain sa atin, na nagbibigay ng pagkain espiritual para sa buhay na walang hanggan. Okay? So, thousands die of starvation every day. Alam niyo po, ang mga tao, kahit sila po ay patuloy sa pagkukumahog, sa paghahanap ng kanilang makakain pisikal, subalit marami pa ring taong nagugutom. Why? Sapagkat, at ang sabi pa nga po, they die, namamatay sila. Okay? Sapagkat hindi talaga nila nasusumpungan ang tunay na pagkain na ipinagkakalob sa atin ng Diyos. And ang nakakalungkot nga po doon, hindi lang po sila namamatay physically, namamatay din po sila spiritually sapagkat masyado silang abala sa mga pagkaing pisikal lamang, mga pagkaing nasisira. So people are dying for want of food. Yung iba talagang nagpapakamatay, no? Sa paghahanap buhay, nagpapakamatay sa pagtatrabaho. Okay, for their food, for their shelter, okay, for their clothes. Okay, so talagang nagpapakamatay po sila pagdating doon, subalit hindi nila nakikita o hindi nila talagang hinahanap ang tunay na pagkain na talagang kailangan nila na nagbibigay buhay sa bawat isa. Okay, so people use their time seeking and working for it. Okay, so talagang doon sila, maraming tao doon sila abala. Okay, sapagkat mas nanaisin nga naman nila na meron silang masarap na pagkain. Okay, bagamat ito ay marami sa mga pagkain ito ay hindi po healthy. Okay, so pero gusto nila. Okay, nagsusumikap ang maraming tao para dito. Okay, para lang masabi na may masarap na pagkain sa kanilang hapagkainan. So people use their time seeking and working for it. Subalit ang sabi ng Panginoon, even in Matthew chapter 6 verse 31 to 32, praise A. Sabi ng Panginoong Jesus, so do not worry. Okay, do not worry saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things. Mga kapatid, ang mga taong nag-aalala sa kanilang kakainin para sa kanilang spiritual food, para sa kanilang physical food, rather, okay? So, mga taong nag-aalala para sa kanilang mga isusuot, physical, okay? So, ito po yung mga taong walang paniniwala or walang pananalig sa Diyos. Okay, so those are pagans that run after all these things. So are we pagans? Are you pagans? So hindi ka pagans, meaning hindi ka tao na walang kinikilala ng Diyos. Okay, so ang mga pagans po kasi ito yung mga tao na walang kinikilala ng Diyos. Okay, so anong ginagawa nila? They run after all these things. Sila ay masyadong abala sa paghahanap buhay,
sa pagpapayaman, para makakuha ng masasarap na pagkain. Okay? Para masabi na sila ay makakain sa mga bigating mga restaurant, 5 stars hotel, 6 stars hotel. Okay? So, they work for it. And they die. Okay? Talagang nagpapakamatay pa sila sa pagtatrabaho para dito. Mga kapatid, subalit ang mga ito, sabi ng Panginoon, ay nauubos, nasisira, nabubulok ang mga pagkain ito. Okay? So, bagamat kainin man natin ito, sarap na sarap tayo, subalit mabubulok lang din. Okay? At palagi natin nasiyahan tayo, pero wala tayong kinaing pangbuhay na walang hanggan. Ang kinain lang natin ay pangbuhay temporal, okay? Hindi pangbuhay eternal. Okay? So, Jesus often speaks of spiritual food. Okay? Sabi nga po ng ating Panginoon sa Matthew chapter 4 verse 4, praise A, sabi ng Panginoon, man does not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, tandaan nyo po mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, bilang nananalig sa Diyos, hindi lamang po dapat tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Okay? Kaya dapat natin itong patuloy na pinaaral, pinagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos upang lumakas hindi lamang ang ating mga pisikal, kundi higit sa lahat ang ating spiritual. Okay? Sapagkat kailangan talaga natin ng pagkain para sa buhay na walang hanggan at hindi para lang sa buhay na temporal. So, ang sabi po so Jesus referred to himself as bread from heaven. And John chapter 6 verse 51, okay? Sabi nga po ng ating Panginoon, I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. This bread is my flesh. So, ang sabi ng Panginoon, ako ang tunay na pagkain. Okay? So, si Jesus, talagang he referred it to himself as bread from heaven. Okay? Na ang sabi ng Panginoon, ako ang tunay na pagkain. Okay? So, basahin ko po sa Tagalog mga kapatid. In 6:51, John chapter 6, verse 51, ako ang tinapay na nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit, mabubuhay, magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang katawan ng ating Panginoong Hesus ay isa sa mga sinasabi po na tinapay ng buhay. Okay? At ito po ay nangangahulugan din mga kapatid that Jesus Himself is the Word of God. At kailangan po natin talagang pagtangkilikin, kailangan po natin patuloy na aralin, basahin, at isapamuhay, okay, ang salita ng ating Panginoon. Now, have you come to a point in your life when Jesus is more important than you, than physical food? Dumating na ba sa buhay mo na mas mahalaga si Jesus kaysa sa mga pagkain, okay, mga pagkaing physical? Or or have you ever craved for Jesus more than for food that spoils? Okay, so tayo ba ay mas nagki-crave sa pagkaing spiritual kaysa sa mga pagkaing physical? Okay, so madalas nagki-crave po tayo sa pagkaing physical. Okay, at hindi natin pinagtutuunan ng pansin ang pagkaing spiritual. We are more crave, okay, for physical food and not spiritual food. So kaya today, God reminded us, okay, Jesus reminded us that piliin natin yung pinakamahalaga. Gawin natin yung pinakamahalaga sa buhay na ito, sa mundong ito, bilang mga nilalang ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Now, yung topic po natin today, okay? So, ang topic po natin, what blessings does Jesus give as the bread of God? Ano ba yung mga pagpapalang daladala ng ating Panginoong Hesus bilang tinapay na nagbibigay buhay, bilang tinapay na galing sa Diyos? Okay? So, sapagkat si Jesus ang tinatawag, o si Jesus Christ mismo nagsabi na siya ang tinapay, ang tunay na tinapay na nagbibigay buhay sa sangkatauhan.
Okay? So, huwag masyadong abala sa paghahanap ng maraming tinapay, ng maraming pagkain, masasarap na pagkain for physical. Hanapin din natin ang mga pagkain spiritual. Sapagkat ang sabi ng ating may likha, ang sabi ng Panginoon, ito ang higit na mas mahalaga sa buhay ng isang tao. So, there's a lot of blessing, okay? So, what blessings does Jesus give as the bread of God? Okay? So, number 1, Jesus is the bread of life. So, siya po talaga ang tinapay na nagbibigay buhay sa bawat isa po sa atin. Okay? So, the bread for eternal life must be eaten. Kailangan po talaga nating kainin or tangkilikin. Okay? Isa pamuhay ang bread of life. Okay? The bread of eternal life, which is ang ating Panginoon at ang kanyang salita. It must be eaten. Kailangan po natin itong kainin. At huwag puro lang physical food ang ating kinakain. We must eat the bread for spiritual. The bread for eternal life. Okay? So, kailangan po natin itong paniwalaan ang mga salita ng Panginoon at sundin o gawin. So, Jesus compared himself to manna. Okay? Alam niyo po ba yung manna? Ito po yung pagkain noon ng mga Israelita nung sila po ay nasa ilang kay matapos po nilang umalis sa Ehipto. Okay? Sa pangunguna ni Moises. So, ito po yung manna. So, Jesus compared himself to manna. Okay? So, manna again also means that ito po yung tinatawag na ito ay sabi maputi. Okay? Paano ba natin i-illustrate po ito? Ito ay sabi po, ito ay maputi at parang butil. Parang butil na maliit. Okay? At kung luto, ang sabi po, ito ay sing sarap ng tinapay na niluto sa langis. Okay, so yun po ang itsura ng mana. Ito ay maliit na butil at ito raw po ay kulay puti. Okay, at ito po ay nalalaglag mula sa langit. Okay, sapagkat ito ibinigay ng Diyos sa mga Israelita. Okay, at sumasabay sa pagbagsak ng hamog. Okay, kung kaya't ito po ay pinupulot ng mga Israelita noon, lalo't sa kanilang paggising. Okay, paglabas sa kanilang tolda, sa kanilang bahay, sa madaling araw, ay namumulot na po sila nito. So, manna was the food of the Israelites in the wilderness. At ang sabi po ng ating Panginoon, Jesus compared himself to manna in John chapter 6, 48 to 50. Okay? So, John chapter 6, verse 48 to 50. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng manna ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit, upang ang sinumang kumain nito ay hindi mamamatay. So nakita po natin, nang sinuman kumain ng tinapay ng buhay, ang ating Panginoong Jesucristo, ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mamamatay. Okay? Meaning, sila po ay hindi mapupunta. Okay, ang mga taong kumain ng buhay na walang hanggan, ang kumain ng tinapay na nagbibigay buhay ay hindi mapupunta sa impyerno, bagkus makakasama ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit. And verse 51, ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumakain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. So yun po, kasi ang ibig sabihin talagang ibinigay ni Jesus, inoffer niya ang kanyang katawan upang siyang maging handog para sa katubusan ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya inoffer niya ang kanyang laman, inoffer niya ang kanyang katawan upang patayin sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Kaya, mga kapatid, kailangan natin itong kainin. Kaya ibig sabihin na spiritual na anuman yung mga itinuro sa atin ng Panginoong Hesus, anuman yung mga salita na narinig natin mula sa ating Panginoong Hesus na nakasulat sa Biblia ay dapat nating tangkiligin, kainin, sundin, isapamuhay ang mga katuruan ng ating Panginoon.
And Jesus is the real manna. Okay? So, Jesus is the real manna from heaven. So, siya talaga yung tinatawag na totoong mana na galing sa langit. Ang sabi ni Jesus Christ, siya mismo nagsabi na siya ay galing sa langit at bumaba sa lupa. At ang sino mang kumain sa kanya na siyang totoong tinapay na nagbibigay buhay ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So, sa ating mga buhay, mga kapatid, do we live to eat or do we eat to live? Okay? So, tayo ba ay nabubuhay sa palagay nyo? Tayo ba ay nabubuhay upang kumain o tayo naman ay kumakain upang mabuhay? So, kung gagawin po natin ito, kung tayo man ay kakain upang mabuhay, kainin po natin ang tinapay ng buhay. At yun po ay ang ating Panginoon, ang kanyang salita, ang kanyang mga katuruan na iniwanan niya dito sa lupa. Okay? So, Jesus is the bread of life. So, kailangan talaga, ibig sabihin, tanggapin natin si Jesus. Sumampalataya tayo sa kanya. Okay? At sundin natin ang mga katuruan niya. Now, number 2, what blessings does Jesus give as the bread of God? Jesus is the bread of satisfaction. So, tandaan po natin na kapag tayo ay nasa ating Panginoong Yesus, kapag tinangkilik natin at nanatili tayo sa kanyang katuruan, sa kanyang salita, Jesus is the bread of satisfaction. Nariyan po yung hindi ka na nag-aalala pa sa maraming bagay because God will provide. Because ang sabi nga po mga kapatid, even in the life of Abraham, no, nung kasama niya Isaac, ang sabi ni Abraham kay Isaac, the Lord is our provider. Jehovah, the God is the Jehovah Jireh. Okay, so Jesus is the bread of satisfaction. Na siya nga naman na talagang kapag ikaw ay merong Jesus sa puso mo, you are filled, complete. Okay? Sabi nga po sa vitamins. Okay, complete vitamins from A to Z. Okay, A to zinc. Okay, complete. Pero ang totoong kakumpletuhan sa buhay natin mga kapatid ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? So in John 6 verse 35, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. So meaning, kapag talagang tayo po ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, okay, at tinangkilik natin, kinain natin ang tinapay na nagbibigay buhay, ang sabi ng Panginoon, you will never go hungry anymore. And you will never be thirsty anymore. Okay? Sapagkat mararanasan mo ang buhay na walang hanggan. At doon sa langit, wala nang pagkauhaw, wala nang pagkagutom. And of course, sa buhay na ito, bilang mga nabubuhay pa sa mundong ibabaw, sinasabi lamang po ng ating Panginoon na hindi niya po tayo pagkukulangin. As long as tayo po ay nagiging tapat sa Diyos, tayo po ay sumusunod sa Kanya, patuloy natin pinag-aaralan, pinagbubulay-bulay ng Kanyang banal na salita, God will provide ang lahat ng bagay natin kailangan. Anong sabi? Sa Matthew chapter 6 verse 33, anong sabi ng Panginoon? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Lahat ng bagay idaragdag ng Panginoon. Kung uunahin natin siya, hahanapin natin siya. Ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kaharian, kapag hinanap natin. Una nating hinanap. Okay? Ibig sabihin kapag talagang priority po natin ang ating Diyos na buhay. Okay? Now, those who have been born again find satisfaction. Naalala ko po mga kapatid yung patotoo ng isang boksingero kay si Manny Pacquiao. Ang sabi niya, bagamat na-experience niya, okay, talagang he is from rag to riches. And ang sabi niya, na-experience niya na talagang maging bilyonaryo. Okay, billionaire man. Pero sabi niya, lahat ng bagay na gusto ko, ginawa ko na. But still, sabi niya, there is no satisfaction in life. Parang kulang pa rin talaga. Hindi ako nasisiyan. Hindi pa rin satisfied ang aking buhay. Okay? But, those who have been born again, subalit nang siya po ay makakilala kay Kristo. At tinanggap niya si Jesus bilang kanyang sariling Panginoon tagapagligtas. Doon niya na-experience and doon niya na-realize, he found out that true satisfaction
Okay, makikita natin sa pagiging anak ng Diyos. Makikita natin sa pagiging born again. Because those who have been born again find satisfaction in Christ. Okay, so why born again? So, all of us must be born again, sabi ng ating Panginoon. Okay, so born again means a new creation. Okay, so ang sabi kasi ng ating Panginoon, ang ibig sabihin din po ng born again, ito po ay pakikipag-isa kay Kristo. And isa po sa mga meaning ng born again ay new creation. Ang ibig sabihin ay isang taong nakipag-isa na nga po sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. He is a new creation. Wala nang kanyang dating pagkatao sapagkat siya ay bago na. Siya pang ibig sabihin ng born again. And of course, sabi po sa John chapter 3 verses 3 to 5, ano sabi po ng Panginoon? Sumagot si Jesus, okay, ito yung kausap niya po, no time na kausap niya si Nicodemus. Ang sabi ng Panginoong Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli, ang isang ipanganak na muli, malibang maging born again ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Subalit ang tanong naman ni Nicodemus, paanong may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. And verse 5, sagot naman ni Jesus, tandaan mo, ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa reino ng Diyos. So being born again, sinasabi rin ng ating Panginoon, ay yung mga ipinanganak sa tubig at sa espiritu. Okay, so ito po yung mga ginagawa, ang mga katulad ng ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi Jesus Christ po ay nagpabaptize, kasi Jesus Christ po ay nagpabautismo sa tubig, at ang ating Panginoon, okay, ay nilukuban ng espiritu, kasi sinasabing espiritu ng Diyos nung after niya pong ma-water baptize. Okay, the Holy Spirit came. Okay, sabi nga po, it is like a dove, okay, a white dove, and then lumukob ito sa ating Panginoong Jesucristo. So yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Kailangan nating ma-experience ang bautismuhan sa tubig, ipanganak sa tubig, okay, at ipanganak sa espiritu, na talagang dapat tayo ay makapamuhay din ng ayon sa kalooban ng Diyos, makapamuhay din, okay, sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng banal na espiritu, okay, at sa ating patuloy na pagkilala sa banal na espiritu sa ating buhay. Okay, now, bakit sinasabing nagkakaroon ng satisfaction ang mga taong nakikristo? Because, okay, they perceive spiritual needs. Talagang hindi hahayaan na sila ay magutom spiritual life. Okay, spiritually. Okay, so they perceive spiritual needs. They long for spiritual fullness. As they eat spiritual food, they long for more. Talagang kapag sila ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, at talagang namang nasisiyahan sila, nag-e-enjoy sila sa pagbabasa ng Word of God. Okay? At talaga namang gusto nila na itong basahin palagi. At hindi nila ito pinagsasawaang basahin araw at gabi. Okay? So they long for more as they eat spiritual food. They long for more. I want more. So sinasabi nila, I want more, Jesus. Kaya nga po yung sinasabi niyo po sa kanta, okay, I want more of you, Jesus. I want more of you. Okay, so ayun po, sapagkat sila po ay talagang na-inlove na, okay, sa ating Panginoon. Okay, at na-experience na po nila yung kabutihan ng ating Diyos sapagkat sila po ay tumanggap sa ating Panginoon. And those who have been born again have no appetite for spiritual bread. But those who have not been born again, subalit ang mga hindi naman talaga naging born again, ang mga hindi, okay, sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang mga hindi nagpabautismo sa tubig at sa espiritu. Okay? So, ang mga taong ito, talagang they are not born again, and they have no appetite for spiritual bread. Kaya, hindi talaga nila magawang pahalagahan ang Biblia, hindi nila mabuklat ang Biblia. Okay? Hindi nila ito mabasa. Minsan, mabasa man nila, isang verse lang, parang feeling nila okay na. Okay? So, they didn't long for more. Okay, sapagkat hindi po sila born again. Pero kapag born again ka, talagang gusto mo basahin ito ng basahin. Now, ang question ko po sa iyo, mga kapatid,
Are you born again? Okay? Are you born again? Are you a son of God? Okay? Are you a believer of Jesus? Okay? So, kumusta ang iyong pagbabasa sa banal na kasulatan, okay, ng ating Panginoon? Okay? So, do you feel happiness? And do you find happiness? Okay? Sa pagbabasa ng banal na kasulatan? Do you find delight in Christ, our Lord Jesus? Okay? So, if you are born again, masaya ka. At talagang maligaya ka na binabasa mo ang banal na kasulatan. Subalit kapag hindi, naboboard ka. Ayaw mong basahin ito. No? Mas gugustuhin mo pang magtrabaho sa labas. Okay? Humanap ng mga pagkain mga physical pleasure. So, yun po yung mas gusto mong hanapin kaysa sa spiritual pleasure. Okay? So, kaya kapag hindi ka nasisiyahan sa pagbabasa ng Word of God, mga kapatid, baka hindi ka nga born again. Okay? So, tandaan mo po yan. Now, ano pa ang binibigay na blessings ng Lord? Okay? As a bread of life na mula sa Diyos. So, Jesus, number 3, Jesus is the bread of nourishment. Okay? So, ang ating Panginoong Yesus ang nagbibigay talaga sa atin ng lakas. Siya talaga ang nagbibigay sa atin ng kagalingan, mga kapatid. Siya ang nagpapagaling. Jesus heals. Okay? So, kanina, medyo masama yung pakiramdam ko. Sa totoo lang, kaninang umaga. But, I pray to God. And talagang sabi ko, Lord, you are my healer. And right now, nandito po ako sa inyong banal na nandito ako sa banal na harapan ng Diyos at nandito po ako sa inyong harapan. Okay? Nangangaral, nagtuturo ng salita ng Panginoon. Okay? Sapagkat ang Diyos, ako ay pinagaling, ako ay pinalakas. Sapagkat ako ay kumain ng pagkain spiritual. Okay? So, the moment na lumalakas ang espiritu ko, lumalakas din ang physical ko. Ang Lord ang nagpapagaling sa akin. Jesus is the bread of nourishment. Ito po yung nutrition, okay, na pinakakailangan ng espiritu natin. And of course, nadadamay po ang physical natin. Pero, kapag nakatuon po tayo sa mga physical nourishment, nagiging malnourished naman yung spiritual. Okay? So, a lot of people suffer because they lack proper nourishment. Kaya maraming tao pala nagsasuffer because talagang they lack proper nourishment. Okay? Bagamat akala nila marami na silang pagkain. Pero, hindi pala talaga yun ang totoong nagbibigay ng nourishment sa atin, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat nasa Kanya ang bread of nourishment. Okay? So, we eat for nourishment. We eat to maintain good health. Yes, kailangan talaga natin yan. Just make sure na healthy foods ang kinakain natin. Kasi kung hindi naman healthy foods ang kinakain natin, I don't think na manonourish po yung katawan natin. Okay, so we eat to maintain good health and we eat for quality life. Okay, so mas masarap nga naman pag marami kang pagkain, lalo't pag mga healthy foods. Yes, for quality life. And of course, mas nagiging quality ang life po natin, mga kapatid, kapag pinapakain po natin ang espiritu natin. Kapag tayo po ay nagbababad sa salita ng Panginoon, mas nagiging quality yung life ng isang tao, ang buhay ng isang tao. Okay, so why are people who are not hungry remain not nourished? Because they refuse to eat the right food. Bakit marami daw tao ay hindi malakas, hindi malusog? Okay, nagiging malnourished. Okay? Sapagkat hindi talaga nila kinakain ang tamang pagkain. Okay? Bukod sa mga healthy foods, ay higit sa lahat, hindi talaga nila kinakain ang tinapay na nagbibigay buhay, ang ating Panginoong Yesus. Hindi sila nagbabasa ng Biblia, hindi sila nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya wala silang susundin, okay, na katuruan. Wala silang susundin na batas ng Diyos, sapagkat hindi sila nag-aaral ng Word of God, hindi sila nagbabasa ng salita ng Panginoon. So because they refuse to eat the right food. And then number 4, ano pa yung mga blessings? Okay, the last. Okay, na blessings na marireceive po natin. Okay, na maririnig po natin. Okay, sa hapong ito. Okay, what are the blessings na ibinibigay ng Panginoong Jesucristo? Okay, as a bread of life na mula sa Diyos. Jesus is the bread of strength. Talagang sa Kanya po nagmumula ang ating
Hindi lang siya nagbibigay ng nourishment, kundi talagang pinapalakas niya po yung katawan natin. No? Strength, no? Physical, strength, physical, strength, spiritual. Okay? Kung kaya mga kapatid, ay talagang maraming taong mga mahihina, ang bilis-bilis magkasakit, ang bilis dapuan ng mikrobyo, ng bakterya, ang hihina ng kanilang mga immune system. Sapagkat wala talaga yung totoong nagbibigay, yung totoong pagkain na nagbibigay sa kanila ng strength. Okay, na nagbibigay ng protection. Okay, yung tinatawag din na spiritual immune system. Okay, so wala talaga ito sa kanila sapagkat wala si Jesus sa kanilang buhay. Okay, or marahil sinasabi man na sila ay nananalig sa Panginoon, pero hindi naman nila pinagtutuunan ng pansin. Hindi naman nila binibigyan ng oras, hindi sila nagbibigay ng quality time sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, so all people carry heavy burdens on this earth. Okay, there's a lot of people carry heavy burdens. Maraming taong nahihirapan sa mundong ito, especially po na nagkaroon po ng pandemic ngayon, nagkaroon ng tinatawag na coronavirus. Okay, there's a lot of people carrying loads, carrying heavy burdens, heavy loads. Okay, so maraming taong nahihirapan, finances, walang trabaho, nalugi yung negosyo. Okay, and then physical illness, talaga nahihirapan sila physically. Okay, so bakit mas sigit na nahihirapan ng mga tao? Pero bakit sa akin ng mga obserbasyon, especially po yung mga taong talagang naglilingkod sa Panginoon, hindi ko naman sila nakita nahihirapan. Okay, so katulad namin, alam niyo po ba na kami, hindi namin ramdam na kami po ay naapektuhan, okay, ng coronavirus na ito, ng COVID-19. Hindi namin naramdaman. Bagkus kami po ay tumanggap ng mga pagpapala mula sa Panginoon. Kung kailan nagkaroon ng pandemic, kung kailan nagkaroon ng coronavirus. We are blessed. O bagamat limited nga naman talaga din yung mga travel, hindi kami makapag-travel. No? Sapagkat limited ang paglabas-labas ngayon. But we are blessed, no? Nandiyon yung provision ng Panginoon. Blessed physically, blessed spiritually. Hindi kami pinagkukulang ng Panginoon sa lahat ng bagay na kailangan namin. Pinoprovide ng Panginoon. Diba? So, yan ang kagandahan mga kapatid kapag ikaw ay nasa Panginoong Jesucristo. Sapagkat tinatangkilik mo ang bread of life, ang ating Panginoon. Jesus is the bread of strength. Siya nagbibigay sa atin ng kalakasan. Okay? So, sa panahon na ikaw ay nanghihina, may mga problema, may mga kahirapan sa buhay, Jesus is the bread of strength. Siya pong magpapalakas sa inyo. Kami, dumarating din sa point na nanghihina din kami. May mga panghihina din kami. Okay? So, may mga kahinaan din kami. Pero, sapagkat may Diyos kami, may Jesus kami sa puso namin, sa buhay namin, nagkakaroon kami ng panibagong sigla. Nagkakaroon kami ng panibagong lakas. Because of Jesus. Because of His Word. Because of the Word of God. Okay? So, Jesus is the bread that makes a people fit and strong for life struggles. Jesus is the bread that makes person fit and strong for life struggles. Tandaan mo kapatid, kapag si Jesus ay nasa puso mo, nasa buhay mo, ano man mga paghihirap na pinagdadaanan mo, makakaranas ka ng kalakasan. Makakaranas ka ng kagaanan, makakaranas ka ng kaginawahan. Ang sabi nga ng Panginoon sa Mateo chapter 11, kaya basahin ko lamang po sa inyo. Mateo chapter 11, okay, verses 28 to 30. Ang sabi ng Panginoon, ibinigay na sa akin, okay, sa verse 28, beginning verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. In verse 30, last verse. Sapagkat madaling dalihin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So nakita niyo po, ayaw kasi ng Lord na mahirapan ka. Ayaw ng Lord na masyado ka nabibigitan sa buhay. Kaya sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Kayong mga nahihirapan, kayong mga nabibigatan. Sapagkat si Lord ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Okay? Bagamat heavy loads man yan. Okay? Heavy burdens man yan. Pero kapag si Kristo ay nasa puso mo, ang lahat ay nagiging magaan. Sapagkat tinutulungan ka ng Panginoon na dalhin ang iyong mga kabigatan. Amen? So, purihin ng Panginoon. Now, so, we eat to stay fit. Of course, di ba? At, kaya dapat patuloy tayong kumain.
Okay? Ng tinapay na nagbibigay buhay. Panatilihin natin si Jesus sa puso natin, sa buhay natin, so that we will stay strong. Okay? We will stay fit. Yung physical, spiritual, we will stay fit, okay, for God's work. Talagang magiging fit po tayo. Magiging akma po tayo. Okay? Sa lahat ng bagay na nais ng Lord na ipagawa sa buhay natin. Upang magawa natin ang mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. Maging fit po tayo doon. So, para maging fit tayo, maging stay strong tayo, manatili tayo sa salita ng Panginoon. Ang sabi nga ng Lord, kung mananatili kayo sa aking salita, ako'y mananatili sa inyo. Ayan, so, and we need fresh bread each day as supplied by the Heavenly Father. So, we need bread, fresh bread each day. Okay? So, ang ibig sabihin po nito, kaya kailangan po natin patuloy na pagbulay-bulayan, aralin, basahin ang salita ng Diyos, day and night. Because we need fresh bread every day. Okay? That fresh bread each day as supplied by the Heavenly Father. So, ang Lord ang nagsusupply ng mga bagay na kailangan natin. Okay? At narito ang salita ng Panginoon, the book of the law. Okay, narito na. Ang sabi nga po sa Joshua chapter 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips. Okay? So, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So nakita niyo po mga kapatid. So naroon ang kaginhawahan, naroon ang katagumpayan sa pagbubulay-bulay, pag-aaral, paggawa ng salita ng Panginoon. So, kaya wag po natin itong kaliligtaang basahin or kainin, tangkilikin. Okay? Pakain natin sa ating spirito. Okay? Sapagkat kailangan po natin ito. We need it. We need fresh bread. Okay? Every day. Okay? Sa buhay natin. Kaya read it. Meditate on it. Day and night. Mga kapatid. Huwag natin kalilimutan ang Joshua chapter 1 verse 8. Amen? So, sa ating pagtatapos mga kapatid, purihin ang ating Panginoon. Okay? So, sa ating pagtatapos, just as physical food is indispensable for physical fitness, it is impossible to have a healthy spiritual life without Jesus. Kung papaanong kailangan ng ating katawan ang pagkain, gayon din ang ating spirito. Kailangan din nitong kumain. At imposibleng maging healthy ang spirito natin kung wala si Jesus sa buhay natin. We really need Jesus in our life. Okay? Gamitin po natin siyang, gawin po natin siyang pagkain ng ating espiritu. Paano po yun? Yung kanyang salita, basahin natin. Okay? Aralin natin. Sundin natin ang sabi ng Panginoon. Isapamuhay natin ang sabi ng Lord. Okay? Sapagkat ang sabi nga po ng Panginoon ay may hahalin tulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan, ang isang taong nagsasapamuhay ng aral o salita ng Panginoon. Okay? So, purihin po ang Panginoon mga kapatid. And sa mga oras na ito, china-challenge ko po and I encourage everyone, especially po sa mga ngayon lamang po nakapanood ng video na ito or may mga bagong nakapanood ng video na ito. If you really need and if you really want to have Jesus in your heart, in your life, na siyang patuloy na magbibigay ng bread of life, ng bread of nourishment, ng bread of strength, okay, sa buhay natin, kailangan natin ng ating Panginoon. Kailangan mo tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Okay? And I encourage you, and if you are decided to receive Jesus as your Lord and personal Savior, taas mo yung mga kamay at pumikit ka, sundan mo ang aking panalangin. Okay? So, sabayan mo or sundan mo yung prayer ko. Panginoong Jesus, sa mga oras po na ito, ako po yung nagpapakumbaba at lumalapit sa banal na harapan mo. Inaamin ko po na ako isang taong makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala. Sa mga oras nga pong ito, Panginoon, tinatanggap kita sa aking buhay, sa aking puso, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas.
At mula po sa araw na ito, ay nakikipag-isa po ako sa inyo. At isulat mo nga po sa aklat ng buhay ang aking pangalan. Maraming salamat po. At mula sa araw na ito, ay kayo na po ang maghari at manguna sa buhay ko. Salamat po. Ito po aking dalangin. Amen. So, purihin ng Panginoon and welcome to the family of God. At sabi nga po sa John chapter 1 verse 12, ang sino mang tumanggap kay Jesus or sino mang sumampalataya kay Jesus o sa kanyang bugtong na anak ay pinagkalooban ng Diyos ng karapatan na maging anak niya. Okay? So, isa ka ng anak ng Diyos and you are member of the family of God. Sapagkat anak ka na ng Diyos, binigyan ka niya ng karapatan na maging anak ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya at pakikisa sa ating Panginoon Jesucristo. Amen? So, welcome to the family of God and palakpakan mo ang Panginoon sa buhay mo ngayon at maaari mong kontakin for more details, for more information about us, about Jesus. Okay, and for more prayers, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Okay, maaari nyo po kayong kontakin sa mga makikita nyo po dyan sa screen, ng mga contact numbers, mga contact persons. Okay, upang kami po ay makatulong sa inyong paglagong spiritual, sa inyong paglalago, sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesus. Men, tayo pong latay manalangin. Ama namin, Diyos na banal at mahabagin, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa hapong ito. Salamat po sa mga oras nito na kami patuloy sinamahan mo, pinagpala mo. Salamat sa mga learnings. Salamat sa mga reminders niyo po sa amin. Lord, salamat sa kalakasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Sa iyo po ang aming kapurihan. Sa iyo po ang aming kaluwalhatian, karangalan, pasasalamat magpakailanman. Salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name. Amen. Okay, so let's go to our communion. Okay, ready po natin mga communion elements at tayo po ay habang nire-ready yung communion elements natin, tayo po ay bumasa sa 1 Corinthians chapter 11 verse 11 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. Basa po mga kapatid. Okay, so hawakan na po natin ang ating mga communion elements. Okay, so patuloy natin itong ginagawa again upang ito po ay simbolo ng ating pakikipag-isa sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. And of course, sabi ng Panginoon upang patuloy natin siyang maalala ang kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan sa buhay natin. And of course, we have two special benefits. Okay, so yung bread or biscuit, simbolo po ito ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Sa pamagitan po ng kanyang mga palo, lahat tayo sugat sa katawan. Tayo po ay tumanggap ng kalakasan at kagalingan. Ito naman po mga kapatid, yung grapes juice, red wine, simbolo po ng banal lugo ng ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan po ng kanyang banal lugo, tayo po ay tumanggap ng forgiveness. Okay, so right now, let's receive complete healing and complete forgiveness mula sa ating Panginoon. May mga kamag-anak ka, kakilala, kaibigan, na may masamang karamdaman, kaya naman ikaw mismo, sa mga pakaramdam mo, sumabay ka sa communion po na ito. Okay? So, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po. Pati yung pagpalain, buhusan ng banal lugo ng Panginoong Jesucristo, ang mga communion elements po na ito. Gamitin niyo pa itong instrumento to bless our body, to strengthen our body, to heal our body, all for your glory. Salamat, Ama. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Kainin na po natin natin. Amen. Purihin po ang Diyos at sa mga oras naman pong ito ay dumako tayo sa pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise God. Okay, so sa ating pagtatapos mga kapatid, kuhanin na po natin ang ating mga Biblia. Okay, dadako tayo sa ating closing prayer. Kuhanin na po natin ang ating mga Bible. Okay, lagay po natin sa tapat ng ating puso. Okay, yakapin po natin ito habang nakataas ang ating mga kamay sa harapan ng Diyos. Tayo po ay patuloy magpasalamat. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na may likha ng langit at ng lupa, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa hapong ito. Kami patuloy sinamahan, pinatubayan ng iyong banal Espiritu. Salamat po sa mga pagpapala na ipinagkaloob mo, Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Lord, we receive your blessings, Panginoon. Salamat po at patuloy pong basbasan at pagpalain ng bawat isa. Yung mga viewers po namin, Lord God, ay pong patuloy na ingatan, pagpalain. Kalingain niyo po sila. Mga taong, sabi nga po Panginoon, ang mga taong nagtatapat sa iyo ay mas higit na tapat ka sa kanilang mga buhay. At patuloy mo pinaparanas ang iyong dakilang katapatan at pag-ibig
sa bawat sa po sa amin na nagtatapat po sa inyo, na nananatili sa presensya mo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Maging sa message na tinanggap po namin sa hapon pong ito, Lord God, selyuhan niyo po ito ng banal lugo ng Panginoong Jesucristo at ng kapangyarihan ng Banal Espiritu na manatili ito sa buhay namin, sa puso namin, hindi maagaw ng kawin ni Satanas. Bagos ito ay patuloy na matanim sa kabuturan ng aming puso at ito po ay patuloy magsipamunga, Panginoon, ng marami. Salamat po, Ama, at sa iyo lamang nga po, Diyos, ang kapurihan, kaluwalhati at karangalan, pasasalamat, kapangyarihan, magpakailanman. Mga magulang kapatid, tanggapin natin masaganang habag at pag-ibig ng Diyos sa mga nasa langit. Ang paglilitas ng ating Panginoong Jesucristo, pagkikipisan ng Banal Espiritu. Tanging sa Diyos lamang ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, pasasalamat, kapangyarihan, magpakailanman. In the mighty name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.